Yo, what's up mga Kadoy TV Sports? Well, yan po ang topic natin, all about Scary at ang inyong mga paboritong mga pa-shoutout. Okay, pabilis lang po to kaya sisimulan ko na. Okay, may nagtatanong pa rin po kahit tapos na yung finals kahit may nanalo na, bakit daw po si Scary Thompson? Talagang nagulat sila, pati nga si Thompson nagulat, di ba? Okay, so ganito ko po sasagutin yan. Sinabi ko na po, napabor po ako na si Scotty Thompson, no? Pero para sagutin yan, no? Matapos na to, we go to the stats. Stats muna tayo. Okay, so summarize ko na rin. Sino bang mga pinangalanan dito no, ng ating mga kabarangay habang tayo nagko-content dahil every game, before and after, meron tayong content, meron tayong analysis. No? Si Rosario po ang ating napag-uusapan dyan. Kahit po yung mga fans ng Ginebra na nagko-comment dito, Troy Rosario daw yon. Yes, napapansin ko din yan. No? Okay? At sabi ko nga, possible baka isa siyang contender din for the finals MVP. Okay? So ano po ba yan? Yung mga rebounds niya, di po ba? Then at the same time, yung mga effort niya, points niya. Speaking of points, pagdating po sa sa statistics, hindi naman sila naglalayo eh. Pagdating po sa scoring, 10.3 si Scotty at si si Rosario naman is 10.6, no? So, 2 puntos lang naglalayo sa dalawa eh. 74 si Rosario, 72 naman si Thompson. Pagdating naman po sa rebounds, ito, dahil nga napapansin natin si Troy sa rebounds. Apa sa Scotty, mga Brad, meron siyang average na 7, pareha sila ni Troy. Tie sila dyan. Pero kung total mo yan, 49 si Scotty, 46 naman si Troy. Idagdag na natin yung dalawa, yung sabihin na natin yung blocks and steals. Scotty Thompson is 9. 3 naman po si Rosario. Blocks, lumamang din po si Thompson na may 4 at 3 naman ito. Si Rosario, no, sa kabuuan po ng Game 7. Okay? Pero, sino po mas lamang para sa inyo? Para sa akin, pantay lang yan. Pero alam niyo po ba, di ba, napapansin natin yung mga interception ni Thompson, di ba? Ilang beses po na highlight yan, yung mga steal niya. Malaking bagay po yun. At ito pa, yung kanyang Game 3 explosion, no? Na nagkaroon po siya ng triple-double dyan, mga boss. Di ba? Ang ganda ng pagkapanalo ng Game 3. Pero, tignan nyo naman po ang hinakot dyan ni Thompson. Di ba? Ng Game 3. Nasa na ba ang kanyang hinakot? Alright, pero yun meron siyang 17 points. Meron siyang 11 rebounds at 11 assists, mga boss. Okay? So, yun. Ito po yung isa sa malaking bentahe ni Thompson. At ito pa, no? Ito pa, sige. Pahabol natin si Troy. Nagkaroon ng Game 7, mga boss. Sino po ang score na malaki doon? At yung mga big time baskets po, di ba? At yun nga, nakita natin na injured na, umpisa pa lang, lumaban pa. Di ba? Nandun yung leadership, scoring, then at the same time po, napansin natin lahat, di ba? Kung ano yung ginawa niya nung Game 7. Dahil ito po ang crucial game sa lahat di po ba? Yung Game 7. At yun nga, nanalo po si Thompson as MVP, nanalo ang Ginebra. Okay? So, yun po yun, no? Kung mag-tie sana sila, okay lang din, no? Pero, pinagpilian po talaga nila dito yung naramdaman po, no? Na talagang umangat, no? Nag-shine sa buong kupunan. At I agree, it's a Scotty Thompson din po. Okay, nagulat man siya, no? Pero ako, di naman ako masyado nagulat, di ba? Okay? So, yun lang po yun, no? It's a great effort for Troy Rosario, di ba? At yun nga lang, yun po, yung nabanggit ko, yun po ang pinagbatayan sa tingin ko, no? As a fan. Okay? So, yun lang po yun. So, next topic po natin dyan, no? Yun na nga, nabalita na, breaking news na, na-amend po or napalitan po si Scotty Thompson na ito ni Juan Gomez Deliano dahil nga po sa kanyang injury, no? Okay, nabanggit na rin yan ni Coach Tim Cone yung hamstring. Kaya nga daw po hindi halos nakaka-rebound ng kalawet, di ba? That's how Coach Tim Cone described. Biruin nyo, he's playing with pain, mga boss. Hindi nga sinabi, hindi nga in-announce. Pero si Coach Yang Yao, di ba, nabanggit yan. Di ba? Or may nabanggit siya about injury, no? Pero hindi naman po detalyado di ba? Tapos meron ding isa pong commentator, if I'm not mistaken, I don't want to give name, pero may nabanggit na rin na may injury, no? At yun na nga, na-confirm mismo from Coach Tim Cone. At the game,
may ano po tayo, commenter po tayo nagsabi na nabanggit din daw ni Jingy. Sabi nyo, he's playing with pain. Di ba? Pero tignan nyo naman ang performance. Okay? So, I hope wala na po tayong ano dyan, pag-uusapan pa dyan. Okay? So, yun. Kasi marami pa rin po nagko-comment sa atin sa comment section. Ano po, kaya po tayo gumawa ng ganitong content. Okay, shoutout po tayo mga boss. Okay? So, sa Gilas, yan po ang final na po yan. Okay, may mga nagsasabi po, Jordan Heading daw po dapat or si Pogoy, no? Pero ang pinalitan po kasi is point guard. Kaya, kailangan is point guard. Imagine, ipapasok nyo po si Pogoy, ipapasok nyo po si Heading. Sino na po ang ball carrier aside from, aside to RJ? Di po ba? So, wala. Si CJ Perez, wala na rin sa listahan, di po ba? So, kailangan talaga ng guard. Deliano is a shooter din naman po di ba? Okay. Super rookie nga natin yan I'm in favor na nandyan si Okay? So, yan po. Shoutout na po tayo. Dito po tayo kay Sir Ronald General, no? Ayon po sa kanya, no? Opinion niya po, hindi na rin po ako ni si Malonzo. Kaya lang, okay, kasi nga nagsabi na siya, so ibig sabihin kaya ng Ginebra, no? Ako, may personal, opinion dyan. Ano na lang po, no? Possible rookie na lang po, di ba? Asset na lang po, drafty asset. Dahil po mukhang magiging mabigat po ang mga pangalan na lalahok sa draft pick, di po ba? So, yun lang naman na sa akin, no? Okay. Melora Brown, wala. Wala po si Melora Brown dahil nga po sa Gilas, dahil nga sa kanyang back injury, katapos ng kanyang surgery, so kailangan pa niya magpahinga. So, I do not know kung fit na siya, no? Sa next window or probably next schedule. But anyway, sa Gilas. Pero pagdating po sa sa draft pick po ba? Well, syempre, 6 months, di ba? So I think, di ko po alam, no? I'm not so particular sa recovery po ng mga back surgeries, no? Lalo na yung kay Melora Brown. So I do not know, no? For now, yan po yung balita natin, no? Na plano na pala na magpa-drop itong si Phillips, no? Kung Ginebra ang first round pick niyan, bakit naman? Kasi nga, kung gusto umalis niyan, di ba? Bakit hindi? Nakita naman how explosive he is on his collegiate, di ba? Performance. At tignan nyo naman yung mga ibang players na pumunta overseas, di ba? From college din yan Pero siguro mukhang gusto talaga niyan dito sa PBA, no? Okay. Dito tayo na natin sa bida. Pwede na daw ipalit kay Stephen Holt. Hindi naman naayaw ko kay Holt, pero mahirap. Well, satisfied naman po si Coach Tim Con dito kay Stephen Holt, no? Hindi ko po alam. For now, is keeping the core, no? Nag-champion sila Mahirap naman may aalisin ka dyan, no? So, siguro po, po muna yan. Hahayaan muna nila yan, no? So, wala pong acquisition. May mga fake news pong kumakalat. Mga Munson daw sa Ginebra. So, sinabi na po ni Coach Tim Con, no? They keeping the core, okay? At na po sila, satisfied na sila sa mga rookies nila, no? Na patuloy na nagpapakita po ng sign, no? Na sila po, tawag dito, yung development nila is napapansin. At isa pa, si Jason David, baka bumalik na rin, di ba? Okay. Jolog, Stevie, mas gusto makuha ng Ginebra big man. May shooting. Sino po to? Kay Manny Ladi. Tignan po natin, Okay. Ang kagandahan po kasi kay Phillips, na nakikita ko sa mga highlights, no? Sa mga nakikita kong performances niya. Yung talaga pong yung talaga pong niya, yung sa ilalim Malaking bagay po yung ginagawa niya, no? He is challenging the big man sa loob. Talagang loob po ang laruan nito di po ba? So, yun lang. Natutuwa ako kasi para siyang si Giannis Gumalaw no? I do not know if you will agree with me, guys, no? Sino kaya ang makakalaban ng Ginebra sa finals ng Governors Cup? Baka po TNT yan, no? Napabalita po, nababalik na daw si Ronde. Ito, di lang ako, I'm not so sure about it, no? Dahil alam naman po natin ang recovery ng Achilles, no? Medyo matagal-tagal. Pero tignan po natin, okay? Pero syempre, kung TNT, kukuha ng malakas na import yan, for sure. Di ba? Willing magbayad ng mga yan. Barangay Ginebra na lang ilalaban sa New Zealand. Hindi po pwede. Kasi nga, ngayon pa ng PBA kalaban nila, hirap na sila sa ilalim sa rebounds, di po ba? Troy Rosario yung na-highlight natin dyan, na malaro di hotfield daw, kung dinescribe na ito ni Coach Tim Con. Kasi nga, hardworking siya, di ba? Okay, Jologs TV, sinayin ni Jamie Malaos yung karir niya sa Ginebra. Alam niyo po, naging stepping stone niya nga po yung Ginebra para umangat siya dun sa Japan. Kasi po, di po biro ang kontrata na inaalok sa mga players. At yun na nga lang po, ewan ko lang paano klaseng kontrata yung napirmahan niya. Kung kahit na winave siya, bayad pa rin ba siya? I do not know, no? Pero kung bayad po siya,
eh hindi po sayang, no? Okay? Kasi 3 years makakabalik at makakabalik po yun sa ganda ng performance niya sa PBA. Pero para sa akin, hindi po sayang yun, no? Okay? Kasi po, biruin nyo, yung kanyang talent, di ba, binitbit niya lang naman sa Japan. Nakita naman po natin gano'ng ka-successful yung mga players po na naglaro sa Japan, di ba? Katulad nga yan, ni Papa Dwight, di ba? Katulad yan, nila Edu, sila Kiambao. No, talagang paano kung hindi mo susubukan, no? Kasi po ang offer minsan lang 'yan, no? Minsan lang 'yan. At he can come back anytime. Yun na lang may ban na. Kaya he need to wait. Pero appealable daw eh. Wala pa tayong narinig na nag-start sila na mag-appeal, no? Okay. Alright. Nagonoy. Shoutout po sa inyo, Ken Villar, kay Joseph Pineda, shoutout sa iyo, Ma'am Minerva Nimba, sa mga di po nabanggit. Next time na lang po, no? At maraming salamat po sa inyong pagsama. Maiksi, pero umabot na naman tayo ng 10 minutes. Iba talaga ang content natin, no? Salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Kita po tayo sa next content dito po sa ating channel, Doy TV Sports. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.